Good day everyone, welcome back sa ating channel WebDMB. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng subdirectory sa inyong website. So bakit tayo gumagawa ng subdirectory? For example, meron tayong isang one pager na website. For example, meron tayong gustong i-showcase na content sa ating website, pero gusto natin ng ibang klaseng presentation. For example, gagamit tayo ng ibang theme na hindi katulad ng theme na ginamit natin sa ating main website. Doon natin kailangan ng subdirectory. Kasi ito ngayon, yung ating portfolio, nagli-link siya sa isa ko pang website. So ang gagawin natin ngayon, gusto ko, pagka-click ng portfolio, pupunta siya sa directory ng portfolio. Ito ay ma-achieve din kung gagawa ka ng page na papangalanan mo ng portfolio. Pero in this case nga, gusto kong customize at gusto kong ibang theme yung gagamitin ko sa portfolio. So gagawa tayo ng subdirectory. So ang mangyayari nito, pag create natin ng subdirectory, mag-install tayo ng panibagong WordPress dito sa subdirectory na to para ma-achieve natin yung goal natin na parang individual na siya, hindi na siya nakakonect dito sa ating main na website. So yung portfolio, ayan, blanco yan eh. Ayun, so blanco, walang laman to. So ang gagawin natin, kikreate tayo ng subdirectory na portfolio, saka natin i-installan ng WordPress. Okay, pangalawang reason bakit ginagawa natin to is for SEO purposes. Pwede rin kasing gawan natin siya ng subdomain. Ang mangyayari, portfolio.donaldmvaldez.com. Kung sino-showcase natin yung ating main domain na donaldmvaldez.com, medyo mas okay pa rin na ang portfolio ay nasa dulo, kasi wala naman nagsasearch sa Google na unahin yung portfolio tapos pa, well, in some case pwede pa rin naman yon, depende na yan sa application mo ng SEO sa yung website. Pero ito pa rin pinaka the best way na gamitin o gawin na procedure na gumawa ka ng subdirectory para sa iyong portfolio. Well, again, hindi mo na kailangan gumawa ng subdirectory kung hindi mo na to papalitan ng theme. Kung gagamitin mo rin naman yung theme nung main website mo, eh okay na rin yon. Hindi mo na, parang page na lang siya. Okay, so yun ang isang purpose yun yung isang reason natin dahil sa SEO rin. Isang reason pa kaya ako siya gustong ihiwalay, kasi meron akong mga ina-applyan na work na hinihingi yung portfolio link. So at least meron akong maibibigay na separate na portfolio link maliban pa dito sa main website ko. Parang ganito sa resume, may nangihi sa'yo ng link ng iyong resume, online resume, i-click mo lang dyan, so then itong isi-send mo link. Same goes with your portfolio. Ang original design kasi nitong website natin, pag-click mo ng portfolio, pag-click mo ng portfolio, naka-anchor somewhere dito. Tinanggal ko kasi yung portfolio list ko dito eh. Hiniwalay ko siya kasi masyado nang congested yung one pager natin, yung main page natin. Ayaw ko kasi na bumagal yung loading ng aking website, kaya hiniwalay ko siya. Nag-iwan lang ako ng mga pinaka-importanting details sa main pages. So yan, paano natin gawin to? Pupunta tayo sa ating dashboard ng web hosting natin. In other case, kapag sa cPanel, syempre hindi ganito yung itsura. Pero sa cPanel, hanapin nyo lang yung installer ng WordPress. Anyway, madali lang naman to. So, click nyo sa WordPress. Again, maaring hindi man ganito yung magiging itsura ng inyong cPanel o yung kung ano man yung dashboard ng inyong hosting service. Pero more or less, yung procedure ay the same pa rin. Eto, install another WordPress. Click lang natin yan. Tapos, syempre, yung admin email. Tapos, username. And, of course, yung ating password. And then, click nyo dun sa may advanced. Same, halos ganito rin naman dun sa cPanel. Ito yung importanteng part ng ating paggawa ng subdirectory. So, mag-enter tayo dito ngayon ng directory name. So, niname natin siya na portfolio. Database, kung meron na kayong ready database, hanapin nyo na yan, pwede. Pero pag wala, next lang, click next, and then install. Okay, so i-check natin kung
okay na yung ating subdirectory na ginawa, pupunta lang tayo dun sa website natin. So, type natin yung portfolio para mapunta tayo dun sa directory niyan. Ayun, so successfully installed na natin yung WordPress sa subfolder na portfolio. Okay, so that's it for today. See you sa next na video natin.